Good day everyone, I am Alaysa Labarejos and I will be the one continuing the report of Ms. Fernandez about the general steps in developing table of specification. And now I will be discussing the third step, which is the calculate the weight for each topic. So after identifying test topic under coverage, each topic is assigned a weight based on its relevance and the time spent teaching it. So this weight is calculated by dividing the instruction time for each topic by the total time spent on all topic included in the test. So kapag natukoy na natin ang lahat ng paksang isasama sa pagsusulit, kailangan nating bigyan ang bawat isa ng timbang o porsyento. Ito ay nakabatay sa kahalagahan ng paksa at sa haba ng oras na itinuturo mo ito sa klase. Kung makikita nyo sa screen, may table dyan, may nakalagay na topic, number of session, time spent, and percent of the weight. So, paano nga ba natin makukuha ang porsyento o ang bigat ng isang topiko? So, narito ang formula. Time spent on topic divided by the total time of all topics. So, ilan nga ba or magkano nga ba ang total time of all topics dito? Ito ay 300 minutes. So, ang time spent dito sa subject na theories and concepts is 30 minutes. So, 30 minutes divided by 300 minutes times 100 equals, yan ang porsyento na iyong makukuha. So, dito naman sa psychoanalytic theories. So, sa psychoanalytic ay binibigyan ng 90 minutes. May 90 minutes ito sa pagtuturo or may 90 minutes tayo na iginugugol sa pagtuturo. So, malaki-laki rin yun. So, kung may 90 minutes, so ibig sabihin, malaki-laki rin yung porsyento na ibibigay mo sa pagsusulit. Dahil kung 90 minutes divided by 300 times 100, 30% yung porsyento ng psychoanalytic theories. So, sana'y naiintindihan nyo kung paano kung paano i-calculate yung bigat o ang porsyento ng isang topiko or gaano kabigat or gaano karami or gaano kalaking porsyento ang ibibigay mo sa isang topiko na isasali mo sa pagsusulit. So next is determine the number of items for the whole test. So in this step, you're going to decide how many questions fit reasonably within your class period. So, considering how long students take to answer it. So, dito, kapag tinukoy natin kung ilang items dapat ilagay sa test, ang basihan natin ay ang oras na kailangan ng mga estudyante para sagutan ito ng maayos. So, ang general na rule po ay may 30 to 60 seconds bawat item. Lalo na kung may choices ang mga tanong tulad ng multiple choice. So sa isang oras na klase, theoretically, pwedeng umabot ng hanggang 60 minutes. Pero hindi tayo doon lang tumitigil. Kailangan din natin bigyan ng oras or maglaan ng oras sa pag-distribute ng mga papel or mga test questionnaire. At lalo na, bigyan rin natin ng oras ang pagpapaliwanag ng mga instruction at ang pagkokolekta ng mga papel. Kaya sa 60 minutes na klase, may practical tayo or gawin natin para practical o mas fair, gawin natin itong nasa 50 items lamang kung sa isang oras at bibigyan natin ng 60 seconds ang estudyante na magsagot sa isang item. So, ang ideal na item ng test ay nasa 50 dahil ang nalalabing 10 minuto
Yun ay ang ginagamit natin sa pagdidistribute, pag-explain ng mga instruction, at pangungulikta ng mga papel. So, sana'y naiintindihan nyo ang pang-apat na steps. So, ngayon, dadako tayo sa pang-5. So, ang pang-5 steps ay ang pag-determine. Determine the number of items per topic. So, to determine the number of items to be included in the test, the weight per topic are considered. So, determine the number of items per topic. So, ito yung steps kung ilang tanong o item ang ilalagay mo sa bawat topic based sa nakukuha nyong weight o porsyento. So, paano nga ba natin makukuha o malalaman kung ilang items nga ba ang dapat nating ibibigay sa topikong iyon? So, narito ang formula. So, item per topic equals total items times weight divided by 100. So, dito, ilan nga ba ang total items? So, sa nakikita nyo, ang total items ay 50 items. So, 50, ita-times natin yun sa weight or sa bigat. So, ilan nga ba ang porsyento sa topikong theory and concepts? May 10.0%. So, 50 times 10.0% divided by 100. So, ang total items na iyong ilalagay sa test ay 5. So, next is sa psychoanalytic theories. May 30%. So, 50, narito yung 50. 50 items kasi lahat. So, total items is 50. So, 50 divided by 30 or 50 times 30 divided by 100. So, saan nga ba natin nakukuha ang 100? Ito yung porsyento. 100%. Kaya may divided by 100. So, 50 times 30 divided by 100. So, ang items na dapat nating ilagay sa topikong iyan or sa psychoanalytic theories is 15 items. Dahil ang psychoanalytic theories ay may malaking porsyento. Kaya, malaki rin yung items na dapat mong ibigay or ilagay sa test. So, sana'y naiintindihan nyo ang pang-5 steps, which is determining the number of items per topic. So, doon lamang po nagtatapos ang aking report. Sana'y naunawaan nyo or may naintindihan kayo sa aking talakayan. Maraming salamat!